Rey Enigma ng Espanya, ang taong nakamaskara na hanggang ngayon ay hindi pa nakikilala. Dinayo pa si Magnus sa Poland sa katatapos lang na Superbet Rapid and Blitz. Meron silang schedule ng Exhibition Blitz, 3 minutes plus 2 seconds increment. Ano kaya ang nangyari sa game? Pag-aralan natin. Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Kung inyo pong matatandaan, marami na rin tayong series na nai-upload sa YouTube, Facebook, patungkol dito kay Rey Enigma, no? Ang taong misteryosong taga-Espanya na nakamaskara, na sa pagkakaalam ko po, wala pang nakakakilala sa kanya. Ang alam lang dyan, non-master na player, mababa ang rating pero sumasabay sa mga masters. Tumatalo po ng master yan si Rey Enigma. Okay, aalamin po natin white dito si Rey Enigma, black si Magnus. Ang ginawa, nag D4, knight F6 si Magnus, knight F3, B6, itinira ni Rey Enigma ang paborito niyang queen pawn. Yan na talaga ang opening niya dati pa eh. Bishop D6, F4, napakakunat niyan, yung pinapalakas yung knight sa gitna, C5, syempre pressure kagad si world number 1, ano? Queen F3 at nag-knight C6. Dito medyo may kaunting trap si Enigma na baka mamaya mapukaw si Magnus na tumira ng C4. Mali po yan, may knight D take C4. Kung ka-capture, makukuha din ang bishop, meron pang threat sa tore. Parang ang sarap i-C4 no? Pero syempre world number 1 yan, basic yan sa kanya. Knight C6, nag-C3, yan na ang queen's pawn. Napakatigas mga kamatsas. Yan o, yung ganyang itsura. Ang kunat niyan. Knight E7, G4. Ayun, napansin ni Enigma na baka mamaya lumundag yung knight dyan, something ganon. Nag-G4 kagad na hindi pa nagkakasling. Queen C7, Bishop B5 check at napabalik dito si Magnus. G5, Knight D7, Castle. Ganda ng posisyon ni Enigma, no? Nag-A6 at nag-Bishop D3 lang. G6 para baka mamaya kasi tumempo ng capture sa C6 o kaya sa D7 tapos mag-F5. Ang lakas nga naman na mabibigay na atake ni Enigma, no? Kaya nag-G6 lang si Magnus, nag-Queen H3. Ito pong Queen H3, interesting. Kasi nakikita ko dito parang pwedeng mag-knight takes. Siyempre hindi pwedeng ipang-capture yung H. Bitin ng Tori. F ang pangka-capture niyan o kaya Bishop takes, then may tipong Queen takes E6. Yan ang nakikita kong malupites na nasa likod ng Queen H3 na yan. Nag-Knight E7. So, hindi pwede. Hindi ka lulusot. Pagka nag-sacrifice ka dyan, sapat na po yung Knight na idagdag para walang sacrifice dyan. At nag-Knight DF3, patibay lang sa Knight. Nag-Knight F5 na. Nairita na si Enigma. Kinapture na ang solid Knight. At nag-Bishop D2, Knight takes E5, Knight takes E5, nag-castle, at nag-B4. Ayan, naramdaman dito ni Rey na nag-castle sa queen side, bomba kagad para kung kakapturin, mabubuksan nga naman ang C-file kung kakapturin. Kaso sinarado ni Magnus eh. Nag-A4 at nag-H6. Lagot ka. Yan na po ang mga binibiling tira ng world number 1. Hindi labas na yung H6, sacrifice pawn, nag-Queen G3 lang. Ayan. Dito, sagutin natin, bakit kaya hindi pwedeng capturein? Libre yan. Mag-Rook H7. At ito na po ang paparating. Rook H8, papatong, mababawi yung pawn sa H6, plus, meron pang malakas na pressure na magagawa sa H-file. Okay? Ang bigat ng tira ni Magnus, oh. Kaya dito napa-Queen G3 si Enigma, kinapture, capture, at dito medyo napatagal, no? May video to mga kamatsas, napanood ko eh. Kinopya ko lang yung, nilipat ko lang sa chess.com analysis board para ma-analyze natin. Medyo napatagal si Magnus dito sa pagtira, no? Pero itong Rook F8, ang ganda pa rin kasi mag-F6 na. Ang lakas niyan. Napaatras. And tinuloy pa rin ni Magnus yung F6. Yun nga lang po hindi nagustuhan ng computer engine. Dapat daw ang tira dito ay G5. Yan pala. Siyempre, hindi pwedeng capture ng queen, maku-queenless. Ngayon, kung hindi naman kakapturein, kakapture naman ng black dyan para ma-open naman ang pressure sa G-file.
Ngayon, kung kakapture naman ng pawn yan, may bishop takes, capture, and meron naman d4 na mabubuksan. Napaka-powerful na pangtusok. Napakatulis niyan mga kamadyas. Okay? G5 na pala, no? Pero ang ginawa ni Magnus, nag-F6, balik tayo, nag-Knight F3 naman si Enigma. Kumbaga, pumatong-patong na ang respeto niya kay Magnus. Bakit? Capture lang pala yun. Yan pala tamang tira. Na kapag nag-Rook FG8, mag-Rook F3. Hindi natin masisi si Enigma kasi nakaka-pressure nga naman eh. G-file yan eh, tipong mabubuksan. Tapos ang gagawin ng blocking, B8, then B5, A5, Rook G3, etc. Equal ang position. Nakakailang nga lang. Talagang sa mata pa lang nakakatakot na. Balik tayo mga kamadyas. Pero ang ginawa ni Ray Enigma after F6, umatras eh. Dito mga kamadyas. Sige, pag-guess ko sa inyo. Ano kaya dito malakas na pitik na ginawa ni Magnus? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamadyas. Congrats sa nakakita ng pitik na to. G5. Lakas oh. Nag-Rook AE1. Ay nako. Lalong lumaki lamang ni Magnus. Dito po kasi, sagutin muna natin ano. Lalo na sa mga nanonood sa atin po na yung iba ay beginners pa. Pag kinapture kasi yan, kakapturein yan. Talagang binibigay na yan eh. Pag kinapture ng knight, actually hindi na kailangan i-Rook G8 pa. Pakita ko na rin ano. May Rook takes H2. Na ma-expose ang White King ng todo-todo dyan, hindi pa natin tinutuloy, delikado na kaagad ang sitwasyon ng puti. Delikado na po yan. Okay? Ngayon, syempre kung queen naman, sasalubungin lang, queenless. Kung hindi naman gagalawin yan, mag-G4, panganib pa rin ang paparating. Mawawala yung depensa ng pawn sa H2. Okay? Kaya hindi pwedeng capturein basta-basta yan. Ang ginawa ni Enigma, nag-Rook AE1, at dito po, good move ang ginawa ni Magnus. Napakalakas. Pag tira ng G4, saan nga naman pupunta yung knight? Long collides. Kulong. Napilitan na lang mag-knight E5. Capture, capture. Dito po parang kung tutuusin, iiwas na lang ang bishop no? Winning na si Magnus. Pero, kinapture Nag-exhibition pa si Magnus Pero okay pa rin yan. Kasi, tingnan nyo naman yung D4. Napakatulis. Ang ginawa ni Enigma, nag-E4 na lang, tapos Queen takes, Bishop F4, Queen E6, at kumapture sa D4, Bishop takes E4. So parang imbis na lamang ng buong pyesa, hindi na lamang ng pyesa dito si Magnus. Nag-Queen F2, King B7, pero tingin ko parang pinartidahan pa niya si Ray Enigma Queen D5 at nag-Queen F4. Ayan, mga patong. Tapos, check-check gulo-gulo. Pero, kinagat muna yung D4. Rook F2 harang. And Rook C8 para walang check. At nag-B5, C3. Capture. Kumpiyansa si Magnus na secure ang king niya as long as nasa light square. Dahil yung bishop nasa dark square, yung queen nasa dark square, safety yan. Pero dahil sa gusto na nga manggulo-gulo ni Enigma, nag-A5 na. Para mabuksan, makagulo-gulo. Si Magnus ayaw niya. Ginawa niyang payong pa yung A5 pawn. At nag-Rook takes, nagwala na talaga. Capture, Queen D6 check, Rook C6. At nag-Queen E5. Sino ba naman ang tatanggi? Lamang na sa material. Rook E8. At dito po, nag-resign na si Ray Enigma. Kung matatandaan nyo po, si Ray Enigma nakatabla kay Anatoly Karpov. Diba? Napanik pa nga si Karpov. Kamuntik pang matalo si Karpov Si Kasparov ba? Nakalaro na niya si Kasparov. Ang score, talo siya kay Kasparov. Ayan. At dito kay Magnus, tinamaan siya. Kala niya makakaisa siya. Hindi pinagbigyan ni Magnus No. Dinayo mo pa ako dito Okay mga kamatya, sana po nag-enjoy kayo, natuto. At ngayon, sagutan natin ang puzzle na iniwan natin sa laro nila Wesley So and MVL. Sa mga makakatama, sa shoutout natin. Meron tayong bagong puzzle Wait lang po mga kamatya, sagutin muna natin ito. At ang tira dito ay King D4. Yan ang excellent move, brilliant move. Ang tira dapat na hinahanap ko po na pitik na gagawin ng puti ay F4. Yan dapat F4, tapos kakapturin. Okay? Then King C2. Pag naitira tong King C2, shout out ka na. Okay?
Pag naitira itong C5, shoutout ka na. Okay po? So, yan kasi yung mga panggulo eh. Bakit King C2? Kasi pag King C2, para mahabol yung F3 hanggat maaari. Ang gagawin dito, mag-F3, King D2, then H5. Ito po kasing endgame na to mga kamatsas, hindi biro. Magsi-C5 yan oh. Hindi biro ito ah. Halimbawa, ito tamang tira. Pakita ko muna tamang tira. Manggugulo pa puti dyan eh. B6, tapos magsi-C4. B7, tapos magsi-C3 check. Saan pupunta yung king? Halimbawa, dalhin natin sa C2, mag-F2, at kapag nag-queen, F1 queen. Ayan. So, medyo may gulo-gulo pa ang puti na mga check-check, pero grabe naka-overwhelming sa material eh. O halimbawa, chumek dito, king takes, at pagpalagay natin, manggulo, queen takes g7, magku-queen a1. So, check dito, pero mauubusan po ng check yan. So, wala nang check, ano? O, takutin natin. Halimbawa, mag g7, meron pong check. Pagka nag-king, check, kuha ang queen. Pag naman bumaba dito, may check, then promote. Okay? Talo na rin ang puti. Medyo nakakatakot lang sa mata, no? Pero wala eh. Kung gusto nyo talagang i-explore ang chess, kailangan nyo pong harapin yung mga ganitong itsurang nakakatakot para manalo, no? Haharapin nyo talaga to. So dito po, after C5, what if mag-king take C5? Baka naiisip nyo po, may E5. Baliktad kagad. Ganong kaselan ang ganitong klaseng endgame. Talo kagad ang black. Talo. Pag kinapture F6, ubos kagad. Eh, pag nag-F2, anytime may habol eh. Habol naman eh. Ang bilis ng passpon ng puti. G7. Talo ang black dyan, mga kamatsas. Nakita nyo po kung gaano kaselan. Ang selan, ano? So, dito, halimbawa, kung mag C5 naman at hindi king C2 ang gawin, B ang pang-capture ha. Kasi pag king takes, equal lang mga kamatsas. Kapag kinapture, talo kagad may F6 eh. So, tira dito F3. Kaso, makaka-equal. Diba? Sayang naman. Oh. Queen, and queen F8 check. Ayan. So dito, 0.0 ang evaluation, makakasurvive ang puti ng draw. Kaya ang pinaka-perfect talagang pang-capture, kung magsi-C5 man ang puti dito, make it sure na B. Oh. Pag nag-B6, F3, B7, F2, B8 queen, F1 queen, kung chumek man, let's say, queen D6 checking takes E4, at kung capturein man, may queen D3 check. Ayan, pagka nahagip ng queen to queen, tapos na laban eh. Kasi may extra pass pawn pang itutulak ng itutulak. At mauubos din ang mga pawns na yan. Losing ang white dyan sa king and pawn ending. Okay po? So, pagka ganito, brilliant move yung king D4. Nung ina-analyze ko ito mga kamatsas, parang nasa isip ko, king D6 eh. Napaka-tricky, may sacrifice F4, may sacrifice C5. Walang ibang perfect talaga kundi ang king D4. Okay po? Then king C2, yung kanina F4 capture, then king C2. Okay, ito ang ating bagong puzzle na iiwan sa video na ito. Pakisolve po. Okay? Screenshot para mas matagal. Latag nyo sa board para mas makapag-analyze kayo. At shoutout natin sila Tweak Me Up, Aladdin Jacob, Nori Espieza, Anman Jacob, and Mac Zafer Diaz. Congrats sa inyong lahat mga kamatsas. Kita-kita ulit tayo sa susunod na chess updates. Pakisolve na po itong puzzle natin. Maraming salamat. Kita-kits!